Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still, out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo, na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan ng
nakamit ninyong edukasyon. Ito pong tanong, batay po sa general information sheet ng inyo namang meat shop. Kapatid nyo po ba sina Seymen Go at saka Sheila Go? Hindi po. Pero kaapelyido nyo po? Opo. Kamag-anak nyo po ba? Hindi po ako sigurado po. So, parehong address po kasi. Mayor, ang address po ninyo, tama po ba, ay Maligaya Street, Marilao, Bulacan? Opo. Tama. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Sa meat shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo? Hindi ko po masyadong sigurado po doon sa address, pero mag-check po ako kagad po, Madam Chairman po. Alright, kasi sa impormasyon namin, pareho po ang address nilang dalawa sa address nyo. Sabi nyo naman po kanina, tungkol kina Seymen Guo at saka Sheila Guo, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo. Opo. Pero kaapelido. Doon po sa SEC po, nagalagay po doon, Sen. Saan po? Ay, hindi sa ko po general po. Batay po sa general information sheet nung inyong meat shop. Opo. At yung meat shop po, pinasara na po during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Kung magkasama kayo sa general information sheet ni na Seymen Guo at saka Sheila Guo, paanong hindi nyo maalala kung kamag-anak nyo? Sino sila kung hindi nyo kamag-anak? Kung magkasama kayo sa meat shop, batay sa GIS ng meat shop? Opo, Your Honor. Double check ko lang din po. Di po ako masyadong sigurado po. At saka Mayor, pareho rin po ang kanilang middle initial, L. Opo. At kayo po, L. Opo. So parang po. Yes, ma'am. So kayo po middle name nyo po Leal. Opo. And kung ako layperson, titignan po yung GIS ng meat shop. And by the way, pareho ring address nila sa GIS. At ang middle initial nila ay L. Uhulain ko rin na Leal ang middle name nila. So kaya ang una ko pong tanong sa inyo kung kayo po ay magkakapatid. Ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po, ako lang po mag-isa po, Your Honor. Alright. Pero sila po ay kasama ninyo sa GIS ng meat shop. Opo. Double check ko po, Your Honor, para sigurado po. May negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52, 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung Baile family? Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po. Opo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or Hindi ko na po maalala po, Your Honor. maraming red flags? Fugitive yung isang partner, financial statements, hindi naka-declare yung assets, hindi rin naka-declare yung kanyang sales.
one of your partners is Wang Ziyang. Si Wang Ziyang is a fugitive. Hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. So, Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. but this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung nagpatayo lahat. We looked at the financial statements of Baofu. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Hindi kami magsasawa dito na magkaroon ng hearing para ibulgar yung mga ganitong hindi magagandang aktibidad ng Pogo at hindi kami mapapagod na ibulgar yung mga taong nasa likod na nagbibigay proteksyon dito sa mga Pogo operators.